So, hello everyone. So, pag-uusapan natin yung panimula namin, which is knowing the self is not enough. Since who you are is partly made up of your choice, you must also have the ability to choose, especially to be a better you. True naman, knowing the self is not enough. Hindi basta dahil kilala lang natin yung sarili natin is alam na natin. Ang pagkakilala sa sarili ay isang mahalagang aspeto ng personal na paglago at pag-unlad, ngunit hindi ito sapat sa sarili nito. Una ay ang relasyon sa interpersonal. Ang pag-unawa sa sarili ay mahalaga para sa pagbuo ng malusog at kasiyasiyang relasyon sa iba. Gayunpaman, ang epektibong komunikasyon, empatiya at pag-unawa sa iba ay pantay na mahalaga. Ang pagbuo ng malakas na kasanayan sa interpersonal, kakayahang makipag-ugnayan sa iba ay mahalaga para sa pagbuo ng makabuluhang koneksyon. Pangalawa ay ang collaboration or teamwork, pagtutulungan. Sa maraming aspeto ng buhay, gaya ng trabaho o panggrupong proyekto, ang pakikipagtulungan at magkakasama ay mahalaga. Ang pagkakilala sa sarili ay nakakatulong sa pagkakilala sa kalakasan at kahinaan ng isang tao. Ngunit mahalaga rin ang maunawaan at mapahalagahan ang kalakasan rin ng iba. Nagbibigay daan ito para sa epektibong pakikipagtulungan at kakayahang magtrabaho patungo sa mga karaniwang layunin. Pangtatlo, patuloy na pag-aaral. Ang personal na paglaki at pag-unlad ay patuloy na proseso, habang ang kamalayan sa sarili ay isang pundasyon. Mahalagang ipagpatuloy ang pag-aaral at pagpapalawak ng ating kaalaman at kasanayan. Kabilang dito ang pag-aaral mula sa iba, paghahanap ng iba't ibang pananaw at pagiging bukas sa mga makabagong ideya at karanasan. Pang-apat, epekto ng panlipunan. Ang paggawa ng positibong epekto sa lipunan ay nangangailangan ng higit pa sa kamalayan sa sarili. Kabilang dito ay ang pag-unawa sa mga pangangailangan ng hamon ng iba, pakikiramay sa iba't ibang pananaw, at pag-aktibong pag-aambag sa pagbabago ng lipunan. Nangangailangan ito ay pagkikipag-ugnayan sa mundo na higit sa sarili at pagkilos upang matugunan ang isyong panlipunan. So, yun po. Kay kung kaila jud nimo imong kaugalingon, kabulok ka, asa ka mo lugar, unsay strength nimo ug weakness nimo, ug mas madali jud kang maka-express sa imong thoughts sa ubang tao. Kay kung wala kay kakaila sa imong kagalingon ba, is maglisod kag communicate, maglisod kag kanang pasabot sa isa ka tao sa imong gusto jud na ipahibalo ba, kung ikaw sa imong kagalingon is maglisod kag ila-ila. So, ako sa una, inanapod ko, kanagong magduha-duha ko, feeling na ko mali, kay wala ko'y salig sa akong kagulingon. Pero once nga manang makaila na jud ka sa imong kagalingon, is dali na lang jud para sa imuha nga, dili na ka maulaw, halubilo, kaya na nimo ba nga kung sample sa reporting, mag-report ka sa tubangan. Kung ikaw nga nakaka-idea sa imong gusto i-share sa klase, is dali na lang nimo ipasabot sa imong mga classmates, kay ikaw sa imong kagalingon is gistadihan jud nimo. Kabalo ka kung unsay imong gipangyaw-yaw o nakay idea jud. So, inana, makabalo ka kung unsay strength nimo, o if na kay weakness, imo nang hinahinayon og kuan, hinahinayon na nimo kung asa nimo siya pwede ilugar, kung saan nimo pag-strengthen sa imong weakness, kay mamangunay una jud nga aspect jud sa life or as a person, na if you know yourself well,
dali na lang sa imo makipag-communicate o di na ka maulaw. Then knowing yourself, you need to be, kinahanglan continuous ang learning. So ang learning jud sa tao is dili jud siya ga-stop. Like from sa baby ka to nag-adult na ka, bisag sa baby, di ba, ang bata ga-learn jud na siya. Hantod sa nagdako hantod karon kita nga estudyante ta do sa balay na natin nahibalaan, pero mas mo enhance jud na or mas ma-mold jud na siya ma-develop if mo eskwela ta. So even maka-graduate na ta, mahimutang professional someday, ang learning is naara gihapon na dili jud na siya mawala lang na siya, inig mamatay na jud ang tao. Good morning everyone. So ako ang next reporter. So ang akong topic karon is metacognitions. Metacognition is commonly defined as thinking about thinking. It is the awareness of the scope and limitations of your current knowledge and skills. So pag mingon tag metacognitions, so si metacognitions ang iyang purpose na is need nimo i-assess ang imong kagalingon. Like example, rate nimo imong kagalingon og 1 to 5. This kanang pag hunahuna nimo nga kay bali perfect na kay ngana, so i-rate nimo kagalingon og 5. So you are perfect na. Then ang buhaton ni metacognition ana is i-aware nimo imong kagalingon kung unsa ang dapat imong buhaton, like kanang unsa pa jud ang imong mga butang nga imong dapat mahibaluan mo nang thinking about thinking. Two aspect of metacognitions, si self-appraisal ug si self-management. Si self-appraisal, it is your personal reflections on your knowledge and capabilities. So kung nagre-reflect ka, you are aware your knowledge and capabilities that you have. Self-appraisals. So muna si self-appraisals. So si self-management, it is the mental processes you're employing using that you have in planning and adapting to successfully learn or accomplishment a certain task. Pag may kag self-management, kung yun sa nyung pag-manage mong kagalingon, like unsa ni mong pag-sit sa oras para sa mong kagalingon ba, then unsay magbuhat og schedule para sa mong kagalingon, yung inana ba, then usa pa nang unsa kanyo pag-handle imong kagalingon if na mga problema nga maabot or na mga di man jud tamlikay nga nato mga problema maabot, unsa kanyo pag-handle nga maayo ang imong pag-manage sa imong kagalingon. Muna self-management. So next natay metacognitive knowledge. So nasa tulo ka variable with una personal variable, ug ikaduha task variable, ikatulo strategy variable. So ang personal variable, evaluation of strengths and weaknesses in a learning. So ang ingon diri strength and weaknesses. So unsa imong kahinaan or unsa imong kanang mas maayo ka ba na. Example, kanang pag-eskwela nimo, kanang maayo ka og math, din hina ka sa English nga na ba, din kabalo na ka kung asa ka hina. Hina ko sa English pero mas maayo ko sa math, ana. Balo na ka sa imong strength and weaknesses. So muna siyang kuan personal variable. So next na sa task variable. What you know or what you think about the nature of task as well as the strategy the task requires. So Andrea, example dire ay maestra nagbasag poem ana, then before nagkibali na kay kanang nakatunan na ato ba or di ba ka nakasulat ka ato nga poem mo to nga naka-idea kung unsa to siya, unsay pangbuhaton na ato ana ba, naka-advance ka ato. So mo to sa task variable. So isa katulo sa strategy variable, skills you already have in dealing with certain tasks. So sa strategy variable lang sa inyong pag-eskwela nimo, di ba? Natin mga klaseng skills nato diriya. Then simpre kay na may iba na may uban sa to nga maayo bitag kuan, maayo talent on maayo skills ta. So nasa creative skills ana. Sa pag-eskwela niya nasa kanang gipakon sa maestra kanang siya mo'y pabuhaton nato ba, siya mo'y creative ana.
Muna siyang strategy variable. Skills you already have in dealing with certain tasks. So next, metacognition regulations. How you adjust your thinking process to help you better. So, when we say adjust, so, siyempre, kita yung ma-adjust naman na. So, kay next week man atong exam, ana, example na ako, next week man atong exam. Then, karon ka nag-study, ana. Din kabalo ko sa mga galingon nga, kung karon ko mag-study, ana, malimtan na ako. O di makayo sa akong kuan kay useless akong pag-study kung wala rin po i-kuanday, wala epekto, ana. So, siyempre, dito ka mag-study sa hapit na exam, ana. Ana ba, kung unsay makayo sa imong lawas bitaw, ana. Kung aha ka bitaw, kung aha sa ka comfortable sa pag-study, dito ka. Kamay mo adjust. So, para sa gugmagod, kabalo ka nga, manikit butas ra ka, nistigyabong ka. 'Cause you are the only. So, good day everyone. I am the next reporter. Several variables that affect or assist yourself as a thinker under the metacognitive knowledge. First, it is the personal variable is your evaluation of your strategies and weakness in learning. So, first, dapat kabalo ka sa imong kusog o kahinaan o strength o weakness sa pagtuon. Second, it is the task variable is what you know or what you think about the nature of the task as well as what strategies that task requires. So second is ano siya ang imong nahibalan o kung unsang naa sa imong hunahuna about sa nature sa buluhaton pati na pud kung unsang diskarte ang dapat buhaton. Lastly, strategies variable refers to what strategies or skill you already in dealing with certain tasks. So mao ni siya ang naga-refer sa kung unsa nga strategy or skill sa kung unsa nimo pag-face sa mga buluhaton. So skills that might help you with exercising metacognition. So first, knowing your limits. So dapat kabalo ka sa imong limitasyon. Second, modifying your approach. Pagbag-o sa imong strategy. Third, scheming. Magbasa perme. Next, rehearsing. Mag-practice. And last, self-test. Welcoming errors. The praise means that when you commit a mistake, you do not dismiss it as insignificant or you do not try to avoid responsibility of the result. So, as a human being, as a person, welcome jud perminti ang mali sa tua. Masipyat jud ta kay dili man ta perfect. O tanang tao yun sa kalibutan is wala jud perfect. Pero dili tungod na mali ka is dautan ka nga tao. Part of living lang na siya diri sa kalibutan ang makahimo jud og sipyat. But then kung makahimo man ka og mali, do not try to avoid it, but instead imo siyang i-face, takes responsibility of it, learn from it, develop from it, and that's the time you learn how to manage a problem or mali sa imong kinabuhi, ma-manage na nimo if imo siyang i-face. If unsa may resulta, maybe okay or dili okay, as long as imo siyang i-face, is mas maayo jud sa imuha, ga-develop ka as a person. Like for example, nangutang ko karon kay
Natimingan man jud nga wala jud ko ikabayad sa sakong adlaw nga ako ang gisaad. So akong bahaton na is dili na ko likayan. Dili na ko taguan o dili ko magpakaroon nun nga nakalimot ko. So di jud na siya maayo jud nga kuan. Gali kay nakaana sa imuhang sikyat. Dili ka ga-grow as a person. So imong bahaton is agtuon to nimo tong nautangan nimo. Mga kag pasensya o isa jud nimo nga imo jud bayaran, dili jud nimo siya likayan. Kaya ang kanang tao ba nga di jud mo bayad og utang is wala jud grasya nga mahitabo jud sa iyang kinabuhi. Di sa pag-unsay paning kamot jud sa tao basta makaangol kag tao gud labi na sa iyang panginabuhi. Dili ug di jud ka mahimong successful kung nakay natamakan nga tao. So walay problema masipyat, walay problema makahimo ka og mali. Pero once kang tagaan kag chance sa tao, pagbago and then make a better version of yourself. Okay? 4 types of metacognitive learners. The tacit learners, the aware learners, strategic learners, and the reflective learners. First, the tacit learners are unaware of their metacognitive processes, although they knew the extent of their knowledge. So, unaware is wala sila kabalo sa mga metacognitive processes, but they have the knowledge. But sila itong mga taong ilumon ra, ilimutingog, mga tao nga ano na sila, okay, kung during exam ba, mana na sila, okay ra mapasar, okay ra pagdili. So, nana ang mga attitude sa mga tacit learners. The aware learners are aware of some of their metacognitive strategies, but using techniques are not always planned. So, kani sila mga aware na, mga person sa ilang metacognitive strategies. Pero itong mga techniques nga ilang pagabuhaton is wala naka-synchronize or wala naka-hand-eye ba. And then, the strategic learners. As the name implies, strategize and plan their course of action towards learning experiences. So, from the word itself, strategic, meron na silang mga estratehiya sa mga bulhaton nila. Example, kung magdulag basketball, naman yun na gamitin ng mga strategies jud kay para makashoot ka, makalikay ka sa mga kalaban. So, muna mga strategic learners. Sa reflective learners could reflect on their thinking while they are using the strategies and will adapt their metacognitive skills depending on the situation. So, dinhi ginagamitan na sa mga reflective learners og strategy o katong mga skills niya sa metacognitive. So, gina-imply niya din ha. Then, habang gahimo siya na mga actions is ga-reflect po siya. Mingon siya nga, sakto ka to, hanay ka na ako to, okay ba ka to. So, muna, ginapangutanan niya mga ko, ga-reflect siya sa iyang kagalingon kung okay ba to iyang mga bulhaton.